Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Thank you, Lord Jesus, for a new day. Holy Spirit, thank you for you are good at all times. Oh, hallelujah. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong gabay. Kami ay nakaraos. Ngayon ay Martes. Malapit na matapos ang buwan ng Marso. Thank you, Lord. The Lord willing ay makaraos tayo. Hallelujah. Ngayon ay Tuesday. Ang batayan ng ating pananampalataya, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Hallelujah. Sabi dyan, happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. And every moment, thank God. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. So, yan. Masalamatan natin ng Diyos dahil siya ay puno ng pagmamahal. Thank you, Jesus, for a new day. Welcome dito sa ating live. Ngayon ay Tuesday morning here in Houston, Texas. Facebook joiners, viewers, YouTube viewers, welcome. Ito si Tita Bets, ang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Fresh from the bed. Hallelujah. So, anumang sitwasyon meron tayo sa buhay, no? Hayaan nating ang fruit of the Spirit ay nasa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Na napakabuti ng Diyos at tayo ay muling nagising upang siya ay ating sambahin, upang siya ay ating pasalamatan, upang siya ay ating ipakilala sa sanlibutan. Oh, hallelujah. Yes, Lord Jesus. Ayan, no, mga kapatid-Jesus. Salamat sa kanyang kabutihan. At purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundo, ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa
ang nakikita. Yes, Lord Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Father God. Kung ikaw ang ating sambahin, purihin. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Woo! Hallelujah! Pinupuri ka namin, Diyos Ama, Panginoong Kristo, Banal na Espiritu, oh hallelujah, maraming salamat po sa iyong kabutihan. At nandito na naman kami upang ikaw ay aming kilalanin, upang ikaw ay aming taas, upang ikaw ay ipakilala sa sanlibutan, Panginoong Kristo. Jesus Christ, let every tongue confess that Jesus Christ is Lord, oh hallelujah. Let every knee bow down and confess that Jesus Christ is Lord. Oh, hallelujah. Lord, tinataas ka namin, Panginoong Kristo, na sinasabi mo sa iyong mga salita, kung ikaw ay itinataas, ikaw ang magpapadala. You will draw people to come and join us to worship you in spirit and in truth. Oh, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po sa kalakasan ng aming pangangatawan. Maraming salamat po at nakaraos ang aming mga kapatiran sa buong araw ng Martes. At dito ay nakaraos kami sa araw ng Lunes at ngayon ay panibagong araw upang kami ay magsilbi sa inyo, our Lord and our Savior, Jesus Christ. Oh, hallelujah. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, maging karapat-dapat sa presensya ng banal na Espiritu. Oh, hallelujah. Holy Spirit, we welcome you in our midst. Patawarin mo kami sa anumang aming mga nagawang kasalanan, maging sa aming mga sarili, sa aming mga pamilya, sa aming kapwa, at sa kahit sino pa man, habang pinapatawa din namin ang mga taong nagkasala sa aming Panginoong Kristo. Maraming salamat po. We welcome your Holy Spirit in our midst. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing,
come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Oh, hallelujah. Sinasamba ka namin, Panginoong Jesucristo, sa espiritu at sa katotohanan. Itago mo po ang iyong lingkod upang hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang kabutihan ng Diyos Ama, ang kanyang kaawaan, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-unawa na walang hanggan. Oh, hallelujah. Yes. Yes, Holy Spirit, sinasabi sa salita ng Diyos, 2 or 3 gathered in the name of the Lord Jesus Christ is in our midst. So naniniwala kami na andito ka ngayon, Banal na Espiritu, upang gabayan kami, at maraming salamat po at ikaw ay nangusap sa amin kahapon. Natuto kami sa mga salita at ngayon po ay mangusap ka na naman. Buksan mo ang aming mga isipan, buksan mo ang mata ng aming mga puso upang maintindihan namin ang iyong purpose, ang iyong dahilan ng aming mga buhay, maging ang mga kadahilanan ng aming mga pagsubok sa buhay kung bakit hinahayaan mong mangyari ito sa mga buhay namin. Maraming salamat. Tinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Sa pangalan ni Jesucristo, lahat po ng papuri at parangal ay aming ibinabalik, at lahat ng papuri at parangal ay binabalik din namin sa Diyos Ama. In Jesus' name, Amen! Hallelujah! Salamat sa Diyos at tayo ay nandito na naman. Welcome to our live 15 joiners. God bless us all. Ayan. Martes, mga ka-Team Jesus, Martes na no. At si Tita Bets ay matagal na tulog dahil ako ay nagbiling na naman sa Joy, sa D&G para tayo ay magkasahod at mayroon tayong pambayad sa ating mga bills. Pambayad no sa mga kailangan natin at makapagbahagi din tayo ng mga pagpapala ayon sa conviction ng Holy Spirit. So, 3:20. Ano tayo dito? 3:24. Ngayon ay 3:25. Kaya, fasten your seatbelts, mga ka-Team Jesus. Nasa 3:25 na tayo. 3:25. 25. Ayan. Ilang araw na lang, matapos na rin ang Marso. God willing, no? The Lord willing ay maraos natin ang buwan ng Marso, na ligtas ang ating mga pamilya sa anumang kapahamakan, maging anuman ang ating mga pagsubok sa buhay. Tandaan natin, pag tayo ay mga Kristiyano, ay hindi tayo nag-iisa, lalo na kung tayo nabaptismo na sa tubig, kumpleto na tayo, hindi tayo manakaw ng demonyo. That we are sealed, no? We are sealed by the Holy Spirit. Yan ang ating seguridad na tayo ay makakatanggap sa mga pangako ng ating Panginoong Hesukristo. So dito tayo. Ang ating tagumpay ay sa pamamagitan ni Kristo. So hindi tayo pwedeng magtagumpay na tayo-tayo lang, mga ka-Team Jesus, no? Diba? Sabi natin,
kung hindi tayo magpuri sa Diyos, walang magkukulang sa Diyos. Walang magkukulang sa Kanya. Diyos pa rin siya. Pero kung tayo ang tumiwalag sa Panginoon, tayo ang magrebelde, no, sa Panginoong Kristo, hindi na natin siya kilalanin, gagawa tayo ng sarili nating paraan, ganyan, isipin natin na kaya nating gawin ang lahat ng bagay na ito, na wala ang Diyos. Ano mangyayari dyan sa kaduluhan, sa kahulihan? Palpak Israel. Magkagulo-gulo ang ating mundo, magkagulo-gulo ang ating mga buhay, maapektuhan pa ang sarili natin, maapektuhan pa ang ating pamilya, maapektuhan mga anak natin. Gulo Israel. Kasi ang mararanasan natin ay ang sabihin nating ang kaguluhan ng mundo, walang kapayapaan. Subalit kapag ang lahat ng bagay ay isinusuko natin sa Diyos, sabi nga sa Proverbs, trust in the Lord, Proverbs 5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In everything you do, acknowledge Him and He will direct your path. So, acknowledge the Lord Jesus Christ and He will direct your path through the Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang mag-direct sa ating mga daan sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Hallelujah. No? So, dito tayo, sinabi ni Pablo, tagumpay sa pamamagitan ni Kristo, magkarugtong lang tayo, magkarugtong lang ito, no? At tandaan natin, kung tayo man ay ginagamit ng ating Panginoong Kristo, ginagamit tayo para sa Kanyang kapurihan, hindi tayo nagpapabayad. Kagaya ng ginagawa natin dito, ito ay voluntary nating ginagawa. Voluntary namin ginagawa ito ni Tito Brian sapagkat yun ang aming katawagan. So, ganun din sa inyo, kung saan kayo tinatawag ng ating Panginoong Kristo, yun ay gawin natin na kusang loob na may pagmamahal sa Diyos at huwag nating gawing negosyo o pagkakapirahan ang ministry ng ating Panginoong Kristo. Kung mayroon man tayong mga donors at iba pang mga resources na ibinuhos ng ating Panginoong Kristo para sa kanyang ministry, dapat ito ay hindi mapunta sa ating mga bulsa, kundi dapat ito ay mapunta doon sa ministry upang suportahan ang mga faithful, no? Ang mga servant leaders ng ministry upang makapagpapatuloy sila sa kanilang mga gawain para sa kapakinabangan ng kaharian ng Diyos Ama dito sa lupa. Okay? Kaharian ni Panginoong Kristo. Okay, so yan ang huwag nating gawing negosyo, no? Ang ating katagumpayan ay sa pamamagitan ni Panginoong Kristo. Tuloy tayo dito sa 2 Corinto chapter 3. Okay, 3. Nandito na tayo sa verse 1. 1, 2, tapusin natin to. Verse 1 to 18. Okay, verse 1 to 18 tayo mga ka-Team Jesus. Basahin natin ang salita ng Diyos. Baka sabihin ninyong pinupuri na naman namin ang aming mga sarili. Hindi kami katulad ng iba riyan na kailangan ang rekomendasyon para tanggapin ninyo at pagkatapos hihingi naman ng rekomendasyon mula sa inyo para tanggapin din sa ibang lugar. Hindi na namin kailangan ito dahil kayo na mismo ang aming rekomendasyon na nakasulat sa aming puso. Sapagkat ang pamumuhay ninyo ay parang sulat na nakikita at nababasa ng lahat. Malinaw na ang buhay ninyo ay parang isang sular. Mula kay Kristo na isinulat sa pamamagitan namin. At hindi tinta ang ginagamit sa sulat na ito,
kundi ang Espiritu ng Diyos na buhay. Okay? At hindi rin ito isinulat sa malapad na mga bato, kundi sa puso ng mga tao. Nasasabi namin ang mga ito dahil sa mga ginagawa ni Kristo sa pamamagitan namin at dahil sa aming pagtitiwala sa Diyos. Kung sa aming sarili lamang, wala kaming sapat na kakayahang gawin ito. Asa na tayo? Lahat ng aming kakayahan ay mula sa Diyos. Siya ang nagbigay sa amin ng kakayahan para maipahayag namin ang kanyang bagong pamamaraan para mailapit ang mga tao sa kanya. At ang bagong pamamaraan na ito ay hindi ayon sa isinulat ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Sapagkat ang kautusan ay nagdudulot ng kamatayan, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Noong ibinigay ng Diyos kay Moises ang kautusan na nakasulat sa malapad na mga bato, hindi matingnan ng mga Israelita ang mukha ni Moises dahil nasisilaw sila. Ngunit ang ningning na iyon sa kanyang mukha ay unti-unti ring nawala. Ngayon, kung magpakita ang Diyos ng kanyang kapangyarihan sa kautusan na nagdudulot ng kamatayan, higit pa ang ipapakita niyang kapangyarihan kung kikilos na ang Espiritu. Amen. Kung nagpakita ang Diyos sa kapangyarihan niya sa pamamagitan ng kautusan na nagdudulot ng hatol ng kamatayan, higit pa ang ipapakita niyang kapangyarihan sa pagwawalang sala sa mga tao. Ang totoo, baliwala ang kapangyarihan ng kautusan kung ihahambing sa kapangyarihan ipinakita sa kung ihahambing na yun, kung may kapangyarihan, sandali, nasaan na ako? Ang totoo, dito tayo sa 10, ang totoo, baliwala ang kapangyarihan ng kautusan kung ihahambing sa kapangyarihan ng bagong pamamaraan ng Diyos. Kung may kapangyarihang ipinakita ang Diyos sa pamamagitan ng kautusan na lumilipas, higit pa ang kapangyarihang ipinapakita niya sa bagong pamamaraang ito na nananatili magpakailanman. At dahil sa pag-asa naming ito, malakas ang aming loob na ipahayag ang salita ng Diyos. Hindi kami katulad ni Moises na nagtakip ng mukha para hindi makita ng mga Israelita ang liwanag sa kanyang mukha na unti-unting nawawala. Ang totoo, hindi maintindihan ng mga Israelita ang kahulugan nito noon dahil may nakatakip sa kanilang isipan. At kahit ngayon, may nakatakip pa rin sa kanilang isipan habang binabasa nila ang dating kasunduan. At maaalis lamang ito kapag ang isang tao'y na kay Kristo. Totoong hanggang ngayon ay may nakatakip sa kanilang isipan habang binabasa nila ang mga isinulat ni Moises. Ngunit kung lalapit ang tao sa Panginoon, maaalis ang takip ng kanyang isipan. Ayan. Ngayon, dito yan sa 16 yan mga ka-Team Jesus. Ngayon, ang binanggit ditong Panginoon ay ang banal na Espiritu. At kung ang Espiritu ng Panginoon ay nasa isang tao, malaya na siya. Hallelujah. No?
At dahil naalis na ang takip sa ating isipan, nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon. At ang kapangyarihang ito ay mula sa Panginoon na siyang banal na espiritu, ang siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo'y maging katulad niya. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mga salita. Mangusap po kayo sa amin upang maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating, at itong mensaheng na ito ay aming lalakaran sa araw-araw habang kami ay patuloy na nagsisilbi kay Panginoong Jesucristo para sa kapurihan ng Diyos Ama. In Jesus' name, Amen. Okay, so ano kaya ang pakahulugan ng ano na yan? Ano kaya ang pakahulugan sa mensahe ng ating Panginoong Jesucristo? Thank you, Lord, sa kanyang mga salita. Ang katagumpayan sa pamamagitan ni Kristo. Okay. Sabi daw, inihahambing dito, mga ka-Team Jesus, no, yung tungkol sa lumang kasunduan ng Diyos na si Moses at ang bagong kasunduan ng bagong kasulatan, the Old Testament and the New Testament. So, kung ano ang kaibahan nito, no? Kung ano ang kaibahan nito. Sa Old Testament, nandoon ang Ten Commandments, na kung saan ang Ten Commandments na yun ang naging batayan ng mga Israelita kung sila ba ay nagkasala o hindi, ayon sa kasunduan sa pamamagitan ni Moses at ng Diyos. So yun yung Ten Commandments na yun. Sa pamamagitan ng Ten Commandments na yun ay malalaman natin, no, thou shall not kill, thou shall not love God above all. Diba, no? Natapos, thou shall not kill. Ano yung mga sinasabi sa Ten Commandments? Yung respect thy mother and father, you know? At iba pa ang mga Ten Commandments. So, sa pamamagitan ng mga kautusan na yun sa bato, ay doon malalaman ng mga Israelita kung sila ba ay sumusunod sa Diyos, kung sila ba ay nagkasala, at sa pamamagitan nun doon nakabatay ang kanilang punishment. Ang mga parusa ay doon nakabatay sa 10 kautusan ng Diyos. No? Ten Commandments of God sa pamamagitan ni Moses. Yun ang kanilang nagiging batayan. Tandaan natin na sa lumang tipan, ang nasa kanila sa mga panahon na yun, yung kasalanan na kanilang inherited ay yung kasalanan ni Adan. No? Kasalanan ni Adan. At nung alam na natin yung history ng Israel, no, yung mga mamamayang Israel, the people, God's people, na sila ay 'di ba, yung kay Joseph, si Joseph ay ibininta ng kanyang mga kapatid at siya ay nakapunta sa Ehipto, at siya ay naging alipin ni ni Potiphar. Tapos yung kanyang asawang babae ay nagkagusto sa kanya dahil batang-bata si Joseph, nagkagusto sa kanya, at tinukso siya ng 4 na beses, subalit tinanggihan siya ni Joseph sapagkat tapat ang kanyang serbisyo sa kanyang amo. Kahit wala siya doon, hindi niya nakikita, no? At nang dahil doon ay ipinakulong siya ng asawang babae ni Potiphar. At doon sa kulungan,
Doon na siya naging binata, no? Lumaki na siya doon. Loob ng 10 taon at doon ay hindi siya sumuko sa kanyang pananampalataya kay Kristo o kay sa Diyos Ama. Kasi wala pa sa panahon na yun si Panginoong Kristo, ang Diyos Ama at ang Banal na Espiritu. So ngayon, alam na natin yung history na promoted siya ng Diyos Ama at nagkaroon siya ng wisdom na i-interpret yung pakahulugan ng panaginip, no, ni Pharaoh. Kaya na-promote siya, naging gobernador siya, nagkaroon ng 7 taon na kasaganaan at 7 taon na gutom. At nung 7 taon na gutom na yon ay humingi ng tulong ang kanyang mga kapatid. Kaya nga pumunta sila doon sa Ehipto para sa ganoon ay di ba, yung makabili sila ng trigo. So kaya sila ay nakilala niya ulit ang kanyang mga kapatid at si Jacob, ang kanyang ama, ay inimbitan niya na dito na sila manirahan sa Ehipto. So sa loob ng 400 years BC ay nandoon ang mga Israelita sa Ehipto. At nang mamatay si Joseph at nagbago ang administration, bago na naman ang Pharaoh, no? Ay ginawang mga alipin ang mga Israelita dahil sila ang may pinakamaraming mga mamamayan, no? Nagiging multiplied sila ng ilang hundreds dahil yun nga ang pangako ng Diyos Ama sa kanila, di ba? So like stars in the sky, at alam natin na ang stars in the sky ay hindi nabibilang, ang dami, billions of stars. So yun din ang nangyari sa mga ni Moses, no, yung kanyang mga ang lahi ni Moses, lahi ni Abraham, not Moses. At alam natin na si Moses ay sinagip ng isang prinsesa, anak ni Pharaoh, at nang dahil doon ay hindi namatay si Moses, di ba? At siya ang ginamit ng Diyos Ama upang palayain itong mga Israelites na nasa alipin ng ng Ehipto sa loob ng higit kumulang 400 years. So yon ang nangyari diyan, no, mga ka-Team Jesus. At pinalaya sila ng Panginoon. Alam na natin yung kwento na yan, no, yung tungkol sa 10 plagues. At nung mapalaya sila, dahil ang pinakahuli na plague doon ay ang mamatay ang firstborn ng mga Egyptians, o ang firstborn ng lahat, at sa pamamagitan ng Passover, paglagay ng dugo ng isang karnero sa kanilang mga pinto, ay nailigtas ang mga firstborn ng mga Israelites. Samantalang ang firstborn ng mga Egyptians ay namatay, kasama na ang firstborn ni Pharaoh. At yun na nga, nang dahil doon ay walang magawa si Pharaoh kundi palayain ang mga Israelites. So nakalaya na sila, lumabas na sila, pero si Pharaoh naman ay pagkatapos noon ay nagbago ang isipan, ginawa yun ng Diyos Ama nang sa ganoon ay maipakita ang kanyang kapangyarihan, dahil yun yung time na yun na sinugod ulit sila ng mga Egyptians, ng mga army ng Pharaoh, pero nasa end na sila ng lugar na kanilang nagka-camp sila doon, no, nagkakampo, nasa end na sila, tubig na ang kasunod noon. Paano yung tubig na yon? Pero nangyari yon, hinayaan ng Diyos yun na sundan sila ng mga sundalo nang sa ganoon ay maipakita ng Diyos Ama ang kanyang kapangyarihan
na kung saan hiniwalay niya ang tubig, hinati niya ang tubig sa kalagitnaan at sila doon ay nakarating doon sa kabilang dako. So lumabas o ipinakita ng Diyos Ama ang kanyang kapangyarihan. At nagdakil doon ay nagbago na sila nagkaroon na sila ng parang bagong buhay nang nangyayari sa kanila. Wala naman silang mga batas. Kaya si Moses ay inutusan ng Diyos Ama, Moses, pumunta ka doon sa bundok ng Mount Moriah at doon sila nagkita sa pamamagitan ng burning bush at kung saan doon namuo ang Ten Commandments na kung saan muling na ulit dahil nga ang akala ng mga Israelites ay patay na si Moses, dahil matagal na hindi bumalik si Moses, patay na si Moses, gumawa ulit sila ng Diyos-Diyosan, yun yung calf na ginto. Nang pagdating ni Moses, wala na, nagsasamba-samba na sila, nag-sexual immorality na sila, lahat nag-idolatry na. Pinarusahan sila, muli na namang bumalik si Moses doon sa bundok at yun, ang second time na nabuo ang Ten Commandments. So, mula doon, yung Ten Commandments na yun ang nagiging batayan yun na yung sinasabing ang kautusan. So, yung kautusan na yun, nung makita ni Moses ang Diyos sa pamamagitan ng burning bush, ay bumalik siya doon sa congregation, doon sa mga Israelita, ay nakasilaw yung kanyang katawan, yung kanyang muka, kasi nga nakita niya yung glory ng Diyos. Ganon yung sinasabi dito sa 1 Corinto chapter 3, no? Nakita niya yung glory ng Diyos. Kaya sumisilaw ang mukha niya, hindi siya nakikita ng mga Israelites. Kailangan niyang takpan ang kanyang mukha. So kung ikukumpara natin yan sa bagong tipan, yung New Commandments, alam na natin na si Adan ang nagdudulot ng kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Subalit pagdating sa Ten Commandments at pagdating sa bagong tipan, yung kamatayan, yung taong nagdulot ng kamatayan, yung tao ang nagdulot ng kamatayan, tao rin ang magpapalaya sa atin at yun na nga pinadala si Panginoong Jesucristo. So siya ang nagiging sacrificial lamb nang sa ganoon, yun ang ginawang atonement na ibig sabihin ng sacrificial offering, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Sapagkat tayo ay nagkasala nga sa pamamagitan ng ating nununong si Adan. At sa pamamagitan din ng tao, ng pagiging katawang tao, the Word and the Word become flesh. Kaya tayo ay nailigtas din kung tayo ay ating isinusuko ang ating mga buhay kay Panginoong Jesucristo. Alam na natin yan. Okay? At kung si Moses ay dahil nakita niya ang glory, ang kaluwalhatian ng Diyos Ama, kaya nga sumisilaw ang kanyang mukha na unti-unti ring nawala. Kung nangyari yun kay Moses na hindi naman permanente, kung nangyari yun sa kanya, maging yung sa kautusan, na ang kautusan naman ay nasisira, dito kay Panginoong Hesukristo, masisilaw ang ating mga mukha, makikita natin kung ano ang pagkakaiba ng isang taong may Kristo at sa hindi. Nag-glow ang kanyang mukha, nag-glow ang mga mukha natin na there is something different sa mga mukha natin na maaring yun ang magpapa-impluwensya sa isang tao, ma-encourage ang isang tao sa pamamagitan natin, sa pamamagitan ng ating mga buhay, yung sinasabi dito. Hindi na nila kailangan pang i-rekomenda sila sa ibang tao, magpa-rekomenda o i-endorse mo kami para sa ganoon ay tanggapin kami ng mga taong ito. Tapos itong mga taong ito naman
sila naman, ay, mag-i-endorso din sila. Sabi ni Pablo, hindi na namin kailangan yan sapagkat ang aming witnesses, ang aming patotoo ay kayo. Oh. Tayo ang kanilang patotoo na nang dahil sa pagbabagong ginawa, no? Ni Panginoong Hesus Kristo sa ating mga buhay, tayo ngayon ang nagiging patotoo. Hindi na kailangan na i-endorso pa, oy si ganyan, magaling yan, ganito yan, ganyan yan. Hindi. Kasi, dito sa bagong tipan, sinasabi dito, no? Ano sabi dito? Ngunit kung lalapit ang tao sa Panginoon, maalis ang takip sa kanyang isipan. Yung mga Israelites ay hindi nila naintindihan ang pagdating ni Panginoong Jesucristo. Diba, tinanggihan nila, hindi nila kinilala si Panginoong Jesucristo bilang the Anointed One. Bakit natakpan ang kanilang mga isipan na hindi nila makita ang katotohanan? Subalit, kung tayo, kagaya natin, na tayo, anong sabi dito? Tayo ay lumapit, ang tao ay lumapit kay Panginoong Jesucristo, tayo ay lumapit kay Panginoong Jesucristo. Nabuksan ang ating mga isipan, nawala yung takip, at nalaman natin ang katotohanan. Ito pala ang katotohanan. At yung katotohanan na yun ang magpapalaya sa atin. At tayo na nga ay naging malaya. Sabi dito, dito sa sipan, ngayon ang binabanggit ditong Panginoon ay ang banal na Espiritu, at kung ang Espiritu ng Panginoon ay nasa isang tao, malaya na siya. So, nung makilala natin si Panginoong Jesucristo, nung tayo nagpapakumbaba sa Kanya, at kinikilala natin siya, na siya ay Diyos, tagapagligtas, sinuko natin ang ating mga buhay, at tayo ay nagpabaptismo sa tubig. So, makikita doon sa mukha natin ang kaliwanagan, ang kaluwalhatian ng Diyos Ama, dahil ang banal na Espiritu ay nasa sa atin, at kapag ang banal na Espiritu na ang nasa ating pagkatao, tayo ay malaya na. There is freedom from sin. Malaya na tayo sa ating mga kasalanan sapagkat tayo nga, that is why, doon nag-uumpisa na tayo ay tinatawag na Kristiyano. Maraming nagdideklara na sila ay mga Kristiyano. Subalit, hindi nila naintindihan kung ano ang pakahulugan ng Kristiyano. Kaya nga, Christ, I-A-N, Christian. I am nothing without Christ. That's why I am Christian. Hindi natin pwedeng ihiwalay si Christ doon sa I-A-N. Naintindihan natin yun? Kaya naging Christian tayo because of Christ. Maraming nagsasabi, yes, I am a Christian, but wala sa kanila si Christ. Hindi makikita sa kanilang pagkatao na sila nga ay may Kristo. Pero they confess that they are Christians. Bakit? Sapagkat wala sa kanila ang presensya ng banal na Espiritu. Yan ang difference. Kung nasa atin ang presensya ng banal na Espiritu, magugulat ang isang tao sapagkat makikita niya ang pagbabago sa pananalita, sa mga kilos, maging sa galaw ng isang taong ito kung nasa kanya ang banal na Espiritu. So yan ang kaibahan. Yan ang kaibahan. Ang sabi dito, nasa 18, at dahil naalis na ang takip sa ating isipan,
nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon. At ang kapangyarihang ito ay mula sa Panginoon na siyang banal na Espiritu ang siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo'y maging katulad niya. Dahil nabuksan na ang ating mga isipan, ang ating mga puso, nakilala na natin si Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng presensya ng banal na Espiritu sa atin. Kaya yun na yung sinasabi nating conviction of the Holy Spirit. Pag tayo'y gumagawa ng mga bagay-bagay na ito, at kapag ito ay mali sa harap ng Diyos, nandoon ang Holy Spirit na nagbibigay sa atin ng conviction na nagsasabi, Oops! Oops! Mali yan! Anong sinasabi sa fruit of the Spirit? Kaninang umaga ang aking morning devotion ay fruit of the Spirit. Love, joy, peace, gentleness, kindness, goodness, patience. Ano pa? Ano pa yung nakalagay dyan sa fruit of the Spirit? Fruit of the Spirit. Diyan kaninang umaga. Ang sabi, the fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such thing, there is no law. Walang batas against such thing. So kung nasa atin ang banal na Espiritu, ang sabi dito sa aking devotion, para sa mga Kristiyano, the fruit of the Spirit comes in complete set. When you believe the Holy Spirit is working in you, others should see this fruit daily growing in you. Not just one piece, but all. It's not like going shopping and picking out only 2 kinds of fruit, no? Yung sa atin, ito lang gusto ko, ano lang muna ako ngayon, ang akin ngayon ay orange lang, ang akin ngayon ay guava lang. No. Hindi ganun ang fruit of the Spirit. Ang fruit of the Spirit ay isang set yun. Love, joy, peace, no? Gentleness, kindness, faithfulness, patience, self-control. So kung nasa atin ang banal na Espiritu, di ba alam natin na tayo ang magiging buhay na patutuo sa kabutihan ng Diyos nang sa pamamagitan ng mga buhay natin, makikita ng ating mga asawang lalaki, mga asawang babae, ng ating mga anak, no, lalong-lalo na yung buong pamilya natin, na ikaw nga ay isang totoong Kristiyano, hindi lamang sa salita, kundi sa iyong gawa. So kahit nahihirapan ka na, may mga pagkakataon dahil natural tayo na tayo'y tao lamang, ang likas na kasalanan natin, marami tayong mga pagkakataon na nagreklamo tayo sa mga sitwasyon natin, hirap ng buhay nito. Tandaan natin mga katim Jesus. May mga pagkakataon na nahihirapan tayo dahil nga kasalanan natin yun eh. Yun yung naging consequence ng ating mga kasalanan. No? Pero, kasi nga, humingi na tayo ng kapatawaran sa Panginoong Hesukristo, kahit na nahihirapan tayo upang harapin ang sitwasyon natin. Halimbawa, no, yung pamilya ninyo, ang dami ninyong mga anak, example lang. Tapos hindi permanente ang inyong kita, ang inyong sahod. Siyempre, ang hirap talaga ng buhay niyan. Ang hirap.
Hindi mo mapakain ang iyong mga anak. Masakit sa loob yan na ikaw ang magulang at hindi mo mapakain yung mga anak mo. Ay ikaw ay isang Kristiyano. Anong gagawin mo? May mga tukso na nakapalibot sa atin ngayon, kagaya ng malapit ng mag-eleksyon. So itong mga itong mga politiko, ngayon na nag-ikot-ikot na yung mga politiko. Dahil sa kahirapan ng buhay, maaring isa ka sa magpapabili ng iyong boto, ng iyong karapatan. No? Makalimutan mo na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Makakalimutan natin yan kung hindi tayo nagbi-meditate sa salita ng Diyos. Kailangan ngang i-meditate natin ang salita ng Diyos. Kailangan ngang mag-memorize tayo sa mga Bible verses na yon. Dahil nga, di ba, anong sabi? Put on the whole armor of God. Breast of righteousness, yung belt of righteousness, breast of plate, ano ba yung iba? Yung helmet of salvation, no, yung ating sword, lahat yun kagaya yun sa fruit of the Spirit, hindi yun pwedeng isa lang, dalawa, tatlo, no. So maraming mga tukso sa buhay. Dahil din sa ating kasalanan, consequence natin yun dahil sa ginawa nating kasalanan. Kasi nga, dahil humingi na tayo ng kapatawaran, ang biyaya, ang kaawaan ng ating Panginoong Jesucristo, ang ating mararanasan. Makakaraos din tayo niyan. Dahil nandoon ang kanyang kaawaan. We learn the hard way kasi nagkasala tayo. Pero kapag isinuko na natin kay Panginoong Jesucristo, ang ating mga kasalanan, ang mga nagawa natin na hindi tama ang nagawa natin, nandoon ang kanyang kaawaan My grace is sufficient enough for you. So, ang kanyang kaawaan ay sufficient enough. Ibig sabihin nun, sapat ang kanyang kaawaan upang maraos natin ang ating mga sitwasyon. Panghahawakan natin ang ating mga pananampalataya kay Kristo. Gawin natin kung anong nararapat sa kanyang harap. Kung anong nararapat. Nang sa ganoon, hindi tayo mawala sa kanyang presensya. So, ang banal na Espiritu. So, anong sabi sa fruit of the Spirit, no? Love, patience. Lalo na yung patience, wala yung patience natin, nagiging impatient tayo sa ating mga sitwasyon. Sa halip na sabihin natin sa ating Panginoong Jesucristo, Lord, tulungan mo ako. Minsan may mga pagkakataon na ako yung naboburden. Ako ang naboburden dahil ako ang humahawak sa budget Budget officer. Diba, no? Si Tito Brian, mayroon din siyang rule. Ang rule niya is magtrabaho, tignan ng mga pasyente, ganyan, mag-submit ng mga notes. Yun ang role niya. Ang role ko naman sa company ng Diyos ay mag-bill, magsingil ng mga pinagtatrabahoan ng mga therapist. Tapos, mag-schedule, tingnan na ang lahat ay maayos, nakita ang lahat ng mga pasyente, no, na-submit ang mga notes, yan. Kung anong hinihingi ng mga company, ng mga agencies, ay naibibigay natin ng maayos. Nakita yung mga pasyente nila. At pinakamahalaga doon, yung payroll. Yung pagpadating ng sahudan. So may mga pagkakataon na nalilito na ako, Lord, hindi pa ito sapat.
Anong gagawin ko? May mga babayaran dito, may mga babayaran doon. Anong gagawin ko? Lord Jesus, save me, help me. Kasi wala mang stress si Tito Brian sa mga ganyan. Dahil ginawa na niya ang part niya eh. Sa akin naman yun. So, yung sa part ko, kailangan kong tayuan ang aking pananampalataya. Kailangan kong isuko ang lahat ng mga sitwasyon na to. At hayaan ko na ang banal na espiritu ang gagawa, ang kikilos. So kung wala akong Diyos, wala sa akin ang banal na espiritu, pagod na ako. Pagod nito. Ayoko nang magsilbi sa Panginoon. Ayoko nang magganyan. Di ba? Pero hindi eh. Nandoon yung fruit of the Spirit na nagpapaalala sa atin. Sa ganitong sitwasyon, kailangan tayong magalak sa anumang sitwasyon ng buhay. No? Let the joy of the Lord be our strength. The joy of the Lord is our strength. So minsan ay nawawala yung fruit of the Spirit, yung joy. Na nawawala yung patience. Nawawala ang self-control. Nalaglag. O paano yon? Dito, pulutin ulit at isoko sa Diyos. Soko sa banal na Espiritu. I'm sorry, Holy Spirit. I made a mistake. Nawala ang self-control. So may mga sitwasyon dahil tao lang tayo eh. Pero kapag nakasama natin ang banal na Espiritu, ito'y magpapaalala sa atin, Oops! Pigil ang bibig! Tama na yan! Dahil maaring hindi na maganda ang lalabas na bibig mo dahil sa iyong anger. So mawala ang iyong self-control, makalimutan mo ang pagmamahal mo sa iyong asawang lalaki, sa iyong asawang babae, kaya o sa iyong mga anak. Tandaan natin tayo ang mga living witnesses. Kapag nandoon na yung inis, nandoon na yung galit, wala na, pareho kayong ginugulo ng demonyo, no? Maraming pagsubok sa buhay. Cool down, cool down. Makinig sa salita ng Diyos. Makinig sa mga pagpupuri, sa mga awiting pagpupuri sa Diyos. Nakikita mo yung pagkakaiba, yung kapayapaan ng Diyos ang ating mararanasan. Kung nandiyan na ako, halimbawa, nagpaplano na ako, ito na, mag-payroll na ako, ganyan. Ito na mga bayarin, ganito, ganyan, no? Hindi sapat. Kaya nga, kailangan nga na magkaroon tayo ng ang ating utak ang ating isipan ay punuin natin ng mga salita ng Diyos, ng kanyang mga pangako. Ayan na, wala na naman ito, ganito na naman, Lord, ang gagawin namin, Lord Jesus. Ang mga pangako ng Diyos, ang balikan natin. I-withdraw natin ang mga pangako ng Diyos sa mga isipan natin. Ba't ako mag-aalala? Ang sabi ng Diyos sa Philippians 4, do not worry about tomorrow, for tomorrow has its own worries. Hindi matulog na ako dahil hindi man makadagdag ng isang araw ng buhay ko itong pag-aalala kong ito. Wala man ako magawa, but ang Diyos mayroon. Pag sinasabi ko yan kay Tito Brian, ganito ang aking problema, ganito, ganyan. Bahala na ang Diyos dyan. Just do your part. We will just do our part. Anong part namin? Magdasal. Di ba? So magugulat ka kung paanong gawin, anong paraan ng Diyos. Sapagkat tayo, hindi natin alam ang paraan ng Diyos eh. We are limited to understand sa kaparaanan ng Panginoon. Hindi natin kayang tuklasin o kaya suriin o kaya sukatin ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa anong paraan, anong gagawin niya sa mga sitwasyon natin. Hindi natin kayang sukatin yun eh. Ang atin lang, yes Lord, magpapakumbaba tayo, itong aking sitwasyon. Nangihina ako.
Pagod na ako sa aking sitwasyon. Pagod na ako, napaypay ang aking katawan. Diba, anong sabi sa salita ng Diyos? Kung ilang beses tayong nanghihina, ay ganoon din ang beses na tayo ay pinalakas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Ang atin lamang, ang ating papel ay isuko ang ating mga sitwasyon. Magtiwala sa ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga pangako at sundin ang gabay ng banal na Espiritu. Anong sinasabi sa fruit of the Spirit? Anong sinasabi ng banal na Espiritu? Gawin ang tama ayon sa salita ng Diyos. Ngayon ay nagdagsaan na naman ang mga masamang espiritu, ang mga politiko na hindi naman lumalabas yan pag sila ay nahalal na, ay hindi na yan lumalabas doon sa kalye upang kumusta kayo o magkakamain tayo ng sabay-sabay, ganito ganyan, o nangyayari lang yan pagdating ng eleksyon. Pag malapit na ang eleksyon, ayan sila, sumasabay sila sa tao na naka-video pa para sa ganoon ay makita ng iba sa buong Pilipinas, no, maging sa ibang bansa ng mga Pilipino na bumuboto pa, ay ito ay makamamamayan ito, makatao ito. Ayan, tingnan mo siya ay kumakain kasabay ang mga magsasaka. Ang ating mga kawawang mga magsasaka na ginagamit ng mga politiko bilang stepping stone upang sila ay mahalal sa isang posisyon. Subalit pag sila ay nahalal na, nakalimutan na ang mga magsasaka na yun ang dapat nabigyan ng pansin nang sa ganoon ay hindi ang Pilipinas export ng mga pagkain, lalo na ng mga palay. Kaya anong nangyayari mga magsasaka? Ang kanilang mga palay ay murang-mura na hindi nga halos nila mabayaran yung kanilang utang at maging yung fertilizers na kanilang ginamit. You see? Napakasakit. Ang sakit. Naluluko tayo nang dahil sa kaunting pera na ibinabahagi ng mga politiko. Natukso tayo dahil sa kahirapan ng buhay sa halip na gawin kung anong nararapat sa harap ng Diyos. Yung mga politiko, manloloko, nasa mamamayan ang kapayapaan, ang kasaganaan ng buhay, nasa mamamayan. Naloko tayo ng politiko Hindi, yun na yung mga nakaupo dyan sa posisyon nila. Dahil taloko tayo, wala tayong magawa, tanggapin natin yung consequence ng pagkaloko natin. Baba na naman ang sabi sa salita ng Diyos, if my people who are called by my name will humble themselves and pray, I will hear from heaven and heal their land. May mga paraan kasi ang Panginoong Diyos Ama, ang Panginoong Jesucristo, ang banal na Espiritu. May mga paraan, may mga pangako siya. Naloko kami, Lord. Nagtiwala kami doon sa mga politiko na ito. Ito na ngayon ang sitwasyon namin. May paraan siya. Hindi maghingi tayo ng kapatawaran. I'm sorry, Lord. Lord Jesus, forgive our sins. Forgive our country, Philippines. Naloko po kami. Nalinlang kami ng demonyo, ng kaaway mo. Patawarin mo ang aming bansa. Baguhin mo ang mga namumuno ng bansang Pilipinas sapagkat walang imposible sa iyo. See? Kasi nag-uusap-usap kami ni Kuya GB. 'Di ba? Engineer yan siya, civil engineer, at
ang kanyang mga kadalasan na kausap doon sa field ay mga magsasaka. Pag nagsusurvey sila, ganito, ganun, no? Oo, ang laki pala ng, ang yaman nyo pala po, kasi ang lawak ng iyong lupain, no? Mayroon kang 10 hectares na lupain, tapos ganito. Yun ang akala natin. Pero yung mga magsasaka, wala nga sir, kasi engineer, ganito, ganyan, no? Yung middleman talaga, yun ang nagpumapatay sa kanila. Kasi ang middleman, grabe. Corruption. Yan ang mundo eh. Sakit sa dibdib, no? Yung marinig mo yung mga ganong sitwasyon na yung pag malapit ang eleksyon, ang mga magsasaka ang ginagawang stepping stone ng mga politiko para maawa ba ang mamamayang Pilipino. Wow, ang galing naman niya na tingnan mo, kumakain siyang kasabay sa mga magsasaka, o marami siyang mga pangako sa magsasaka, mga pangakong napapako kapag nasa posisyon na. Dahil sa korupsyon. Yan ang buhay ng mundo eh. Pag iniisip natin lang lahat ng yan, pag ina-absorb natin ang lahat ng yan, talagang magiging rebelde ka. Sabi ko kay kuya, wag mong i-absorb ang lahat ng yan. Kasi pag ina-absorb mo yan, magiging against the government ka. No? Magiging rebelde ka kasi ang mga rebelde, yun ang kanilang mga pinaglalaban ang mga magsasaka. Ang ng mga magsasaka, ang karapatan ng mga magsasaka, mga ganito, ganyan. Ipagdasal natin dahil ang Pilipinas ay naluko nalinlang ng mga politiko. Tandaan natin, walang namamahala na hindi inalaw ng Diyos, inayaan ng Diyos na siyang manalo. Nanalo, dalawa lang ang paraang dahilan yan. Hinayaan ng Diyos na ang isang pangulo na to, ang isang politiko na to ay manalo upang magdulot ng kapayapaan, ng kasaganaan ng isang bansa. O kaya, nang dahil sa kasamaan ng mga tao sa bansa na yan, yung pangulo na yun ang naging parusa sa kanila. Maaring ang Pilipinas, ang bansang Pilipinas ay naging masama na, ang mga mamamayang Pilipino ay naging wicked. Tingnan nga ninyo yung LGBTs, ang kakapal ng mga mukha, ang yayabang na dyan sa Pilipinas. Sila na ang parang nagdodominar. Kita nyo yun? Di nyo napapansin yun? At tayo rin ng mga Kristiyano ay nanonood lang tayo, hinahayaan lang natin na nagdodominate sila. Sa halip na ipagdasal natin, i-rebuke ang mga yan, no? Sila na ang nagdodominar, sila na ang bukas na ang kanilang mga organisasyon, ang mga ganyan. Hindi man yun yung kalooban ng Diyos. Sa halip na tayo mga Kristiyano, tayo dapat ang isa sa mga mag-rebuke sa kanila, mag-pray sa kanila, magsabi sa kanila sa ng katotohanan. Tayo pa nagsuporta sa kanila. So, dalawa lang yun Niluklok ng Diyos Ama ang mga politiko na yan upang sa ganun, sana sila ang magbibigay ng kapayapaan sa bansa. Pero hindi Nakikita ko ang nangyayari, ang mas lalong gumugulo ang Pilipinas nang dahil sa mga namamahala, nagkakaroon ng away dito, away doon, walang kapayapaan. Yan, bakit? Dahil din sa kasalanan natin yan. Kasalanan ng mamamayan yan. Tayo ang nagkasala dyan dahil tayo ang pumili. Kayo ang pumili. Hindi ako kasama dahil hindi ako nakabuto Kayo. Ngayon, magrereklamo kayo, magrereklamo tayo. No, we do not have the right to complain. Ang gawin natin, magpakumbaba tayo sa trono ng kaawaan ng Diyos, patawarin mo kami. At nang dahil doon, grabe, ang mahal ng mga bilihin, ang mahal ng mga ganito, ang mahal ng mga ganyan. No?
Kung marami tayong anak, o syempre, ang dami nating pakakainin. No? Ang hirap ng buhay. Susuko na ako. Kaya ayan, ang sabi ng demonyo, suko ka na, magpakamatay ka na. Ay, wala nang kwenta buhay mo eh. Ganito sitwasyon mo, ay nako. Wala ka ng pag-asa. Pero kapag ang banal na espiritu ang nasa atin, may pag-asa tayo kay Panginoong Jesucristo. Lumapit tayo sa Kanya. Siya ang magbukas ng ating mga isipan. Nasa kabila ng sitwasyon natin, kahirapan natin, ganito kabigatan, may pag-asa. Si Panginoong Jesucristo ang pag-asa natin. Patatagin natin ang ating pananampalataya kay Kristo. So maaring may mga pagkakataon na saganang-sagana kayo. Ano ginawa niyo sa mga pagpapalang ibinigay ng Diyos sa inyo? Yung kasaganaan na yon. Naging one day millionaire ba kayo sa halip na ang inyong pera na natanggap ninyo ay i-invest na ninyo sa isang maliit na negosyo na ipinagdasal ninyo na sa pamamagitan ng negosyo na ito, no? Ay lalago ito, pagpapalain ng Diyos. Huwag natin kalimutan ang tithes and offering, pagpapalain ng Diyos. Wala eh. Naging one day millionaire tayo, one day millionaire kayo. So ngayon, nahihirapan na kayo kung saan-saan na kayo humihingi ng tulong, ganito, ganon. Kasi hindi tayo naging good steward sa mga pagpapala ng Diyos. Dahil bawa, yung mga bata, sila Kuya GB, sila Aro, no? Nag-umpisa sila ng kanilang computer shop doon muna sa bahay. Tapos, sabi ko, langga, kung ano man ang proceed mayroon kayo dyan sa business na yan, kunan ninyo after yung mga, yung mga liabilities nila, mga ganyan, mayroon man yang profit. Yung profit na yan, kunan ninyo yan ng 10%, yung profit. Ibigay nyo sa church, tithe ninyo yan, sa business. Opo ginagawa namin yan, lagyan nyo yan ng pangalan. Kasi yung church, hindi pwedeng walang pangalan. Kasi nga, ipinagdadasal ng church, ng congregation, ng mga leaders, servant leaders, yung mga nagbabahagi ng offering nila, ng tithes nila, pinagdadasal yan. Hindi yan, sinusulat natin, hindi para ma-show tayo na, si ganito, si ganyan. Hindi. Kapag nasa church, sinusulat natin yung mga pangalan natin dyan, dahil yung lahat ng mga nagtatay sa nag-o-offer, pinagdadasal yan ng servant leaders, itong mga taong ito, Lord, salamat sa kanilang mga buhay, Lord Jesus, pagpapalain mo po ang pamilya na ganito, ang pamilya na ganyan. Ganon ang purpose kung bakit sinusulat yung mga pangalan natin, hindi dahil nagmamayabang tayo. So, pinampaliwanag ko yun sa mga bata. Opo, o yan. No? Mula sa isang computer shop, ay nakabuo ulit sila ng panibago doon sa isang probinsya sa Cebu, sa Toledo ba yun, doon sa ganyan. So mayroon silang mga partners. May partner sila. Yung partner nila, sila ang magmi-maintain, no? Gagamitin yung bahay nila. So may partner sila. Yung partner nila ay ang partner nila, 60% ang bayad ng partner, ang sa kanila 40%. So silang magbibigay ng mga computers, mga ganyan, papuntahan din nila doon isang buwan, i-maintain nila yung mga computers. Kasi nga yung PesoNet, no? So, yan, at nakasusi man yung PesoNet, so bawat buwan, isang beses ay pupunta sila doon para ihabwa ba yung kunin yung mga peso, bilangin nila, no? So mula sa isang computer shop ay nag-extend sila ng isa na naman, hanggang sa umabot ng 10 ang kanilang computer shops at nandoon na marami ng mga lugar silang pinuntahan. Ngayon ay nagbukas sila ng kanilang pang-11 na computer shop. Tapos nagpaplano na naman sila ng 12 computer shop. Patuloy sila
na nagbibigay ng kanilang tithing. Nag-uumpisa lang sila sa kanilang puhunan na 20,000. To God be the glory. At unti-unti ay pinalago ng Diyos ang puhunan na yon. Unti-unti sila mismo natuto. Sila Aaron, si Kuya, si Manoy, si Edben. Sinasahuran nila yung mga sarili nila. So, ko langga. Wala akong ano ngayon. Wala pang sahod langga. Nahihirapan ako. Mayroon kasi akong babayaran na dapat ganito. No? Okay lang, ma. Kami lang bahala dyan. O sige, pautangin niyo muna ako. Ano ang baon ninyo ngayon langga? Walang maipadala si mama. Ganito, ganyan. Walang problema sa baon. May mga pera yan sila. May mga sahod yan sila eh. To God be the glory. No? May mga sahod. Sinasahuran nila mga sarili nila. Yung kanyang si EJ, magbuhat yan ng mga computers para i-deliver. Meron silang mga delivery shop eh. Yung mga computers, mag-aayos si Aaron, magaling mag-ayos, technical siya, ganyan. Si EJ, siya ang kanilang laborer, mag-ayos ng mga si Benz, tinuruan na siyang mag-maintain ng mga computers. No, si Kuya ang kanilang head manager. Si Manoy ang ang mga computers, iba pa ang salesman nila si Aaron. Praise the Lord. To God be the glory. May mga partner sila. Bakit? Sabi ko nga, langga, huwag niyong kalimutan ang tithing. Kasi yun ang basihan kung paano tayo pagpapalain ng Diyos. To God be the glory. Sabi ko, you dedicate yung mga computer shop ninyo. I-dedicate din nyo yan. Mag-parent kayo ng Jesus is Lord. Ilagay nyo dyan sa mga computers ninyo, John 3:16, sa Cebuano. Dahil nasa Cebu man ang lahat ng shop. Ilagay nyo yan, John 3:16, ganyan. So pagbukas ng mga computers, ay malalabas doon ang For God so loved the world. No? To God be the glory. Nakikita ninyo yung ginagawa ng Diyos sa mga bata. Habang ako naman ay nagsisilbi sa Panginoon dito. Yan ang aking reward. To God be the glory. Magugulat ako. Wow, praise God. Talaga langga. Iniisip nila na makatayo sila ng ganitong mga shops para magiging income generating nila. Para sa ganoon ay, sabi ni Kuya, ay para makapagpahinga ka naman kayo dyan ni Tito Brian. Na hindi nyo na kami alalahanin. Yung mga pagkain namin, yung monthly, yung weekly, kasi nga weekly ay nagpapadala ang Diyos doon sa kanila ng kanilang mga pagkain, di ba? Yung support nila, tuition fees nila, ganyan. God is so good, Lord. Salamat, Lord. Sa mga pagkakataon na wala akong maipadala sa kanila dahil mahirap dito ang sitwasyon, lalo na ngayon. Dahil nga, yung hinihintay natin na ibinibinta ang bahay, 2 ang ating binabayaran, mga expenses natin, 2. Nakakadagdag yun sa mga pangangailangan. Nandiyan ang Diyos na ang gumagawa ng paraan. Sa pamamagitan ng ating pagdasal, pagsuko sa Kanya, magugulat ako, wow! Magkano ang inyong budget ngayong linggong ito? Ang budget namin ngayong linggong ito ay 20,000. 20,000, minsan 19,000. Ganyan, every week ang hindi kasama yung tuition fees nila, no? Ito, kailangan namin Wala akong ganong kalaking pera lang ka. Paano yan? Don't worry. Gamitin mo na namin yung aming savings dito sa business. Pagdating ng sahudan, okay lang ka, nakabayad na ako. Napakabuti ng Diyos. Kahit yung kanilang mga baon, 500 bawat linggo, tag 100 man, 500 bawat linggo. Si EJ, mayroon siyang 50 pesos na tithes bawat linggo. Sabi niya, akin nga 100 nga binibigay ko eh. Praise God. Diba? Tuturuan natin yung mga bata sa katotohanan.
Huwag nating itago ang ating mga sitwasyon sa kanila. Itong ating sitwasyon, ganito, ganyan. Halika kayong mga anak, magdasal tayo ng sabay-sabay. Ipagdasal natin ang ating sitwasyon. Maniwala tayo sa mga pangako ng Diyos sa Kanyang salita. No? Ganun dapat ang gawin natin, mga ka-Team Jesus. Isama natin ang ating mga anak sa ating pagdarasal. Kailangan sila mismo, matuto sila. Anong natutunan mo sa salita ng Diyos? I-share mo yan. Nagsimba ba kayo? So, anong natutunan nyo sa salita ng Diyos? Ang sabi dito ni Pastor ay ganito, ganito, ganyan. So, paano yan iugnay sa buhay mo? Paano mo magamit yung salita ng Diyos niyan? O pag sa ganoon ay pagdating ng mga pagkakataon na andoon ang tukso ng demonyo, ay malampasan mo yun. Itong salita ng Diyos, diba yun ang ating sword? Isama natin ang ating mga anak, isama natin ang ating pamilya, sabay-sabay tayong magdasal. Itong sitwasyon natin, pray for us, pray for us. Nang sa pamamagitan ng ating mga ikinikilo, sa pamamagitan, diba tayo ang mga living witnesses. Kung tayo man ay naiinis sa ating mga anak, ganito, ganyan. Ako, halimbawa, kung naiinis ako, mag-off ako ng video call. Kasi, pag dire-diretso mong makikita yung mga bata, yung mga ganyan, ang temptation ng demonyo dyan, magagalit ka. Magagalit ka. Kaya, ino-off ko. Tapos, magme-message na lang ako. Pasensya na mga anak. Kailangan akong mag-off dahil naiinis ako, nagagalit ako, baka kung ano naman anong mga masasabi ko sa inyo na maaring makasakit ako ng loob ninyo. See? Kailangan malaman ng mga anak natin ang ating mga sitwasyon. Hindi natin pwedeng itago yan sa kanila na ito, ganito sitwasyon natin. Tell them, tulungan mo kami, tulungan mo ako langga, itong sitwasyon ko, ganito. Hindi pwedeng malaman ng mga anak ko kasi mag-aalala sila ganito, ganyan. Ano mag-aalala? Kaya nga kailangan malaman nila para maintindihan nila na hindi ganun kadali ang buhay. Lalo na dito sa ibang bansa, hindi ganun kadali ang buhay, no? Ipaliwanag mo sa kanila ganyan, kaya mag-pray tayo, Pinagpipray nila kami. Itong sitwasyon namin. Naintindihan nila, okay lang ma. Walang problema. O see? Hindi kagaya ng ibang mga bata, pag hindi mabigyan ng kanilang gusto, ay! Tara! Nagdadabog na! Hindi na mag-aral! Ganito, ganyan. Kasi hindi binigay ng nanay niya, gusto niya. Doon na sa barkada, doon na sa ganyan. Kasi nga, tinatago ninyo ang sitwasyon ninyo sa kanila. They have to know the truth. Itong sitwasyon namin. Magdasal tayo, natulungan tayo ng Panginoong Jesucristo. Ang ating pag-asa, siya lamang. Kahit yung napagdaanan nilang hirap ba sa buhay, na nag-umpisa sila ng ganyan, ng ganito, sige, tuloy pa rin. Ipagdasal natin ang inyong mga plano na ang Diyos, tandaan natin, trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In everything you do, acknowledge Him. So, kilalanin natin ang Diyos. Magsumuko tayo sa Kanya. You cannot do it without God. No? Na maintindihan ng iyong mga anak ang sitwasyon ninyo. Kasama sila na magtulungan kayo sa isa't isa, na patatagin ninyo ang inyong mga pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Tandaan natin, ang ating pamilya ang una nating ministry. So kung maging matagumpay tayo sa ating pamilya, mapaniwala natin ang ating mga pamilya na tayo ay may Kristo, madali nating mapaniwala ang mga tao na sa labas na ng ating pamilya. Dahil tayo ay naging patutuo. Tayo ang naging patutuo sa mga pamilya natin.
So, hindi natin pwedeng hindi disiplinahin ng ating mga anak. Kailangan natin silang kausapin na ito ganyan. Ano bang sinasabi sa salita ng Diyos? Ganito ba, ganyan? O tama ba itong gagawin mo? Anong sinasabi sa salita? Nasa sa inyo na yan, dahil yun ang sinasabi sa salita ng Diyos. Pinagpipray ko kayo na the Holy Spirit will convict your hearts na gawin kung ano ang tama. Dahil alam natin na ito ang mali. Nasa sa inyo na yan. See? Napakabuti ng Diyos. Lalo na ako ay isang ina na strikta ako, disiplinado ako. Dinidisiplina ko yung mga anak ko kahit malayo ako. Takot yan sila sa akin. Pinapaliwanag ko lang, huwag kayo matakot kay mama. Magsabi kayo ng totoo na ito sitwasyon ninyo para malaman ko, maintindihan ko, alam kong anong gagawin natin, maipagdasal ko. Ang no sa akin ay no. Ang yes sa akin ay yes. Alam nila yun. But the grace of God, no, to God be the glory. Napakabuti ng Diyos. Hindi man perfecto ang ating mga pamilya, ang ating mga anak. Kaya nga nandun ang fruit of the Spirit para mahalin natin sila kung ano man ang kanilang imperfections. Love, patience, joy, faithfulness, no? Gentleness, goodness, kindness, self-control. Kaya kailangan talaga nating makinig sa salita ng Diyos para sa ganoon, mapaalalahanan tayo. No? At maging unti-unti tayong babaguhin ng banal na espiritu upang sa ganun ay magaya tayo kay Panginoong Jesucristo. Hallelujah, Jesus. Oh, Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong kabutihan. Maraming salamat po. At ikaw ay nangusap na naman sa amin sa oras na ito. Maraming salamat sa iyong rebuke. Maraming salamat sa iyong paalala. Maraming salamat. Lumalapit kami kay Panginoong Jesucristo at kinikilala namin na wala kaming magawa kung wala siya. Panginoong Jesucristo, Lord, ikaw aming Diyos at tagapagligtas. Ikaw ang aming shepherd. You are our great provider. Hallelujah. Alam mo ang aming mga pangangailangan. Alam mo ang aming mga struggles. Alam mo ang aming mga sitwasyon. Maraming salamat po, Panginoong Jesucristo, sa iyong kabutihan, sa iyong kagalingan. Napakabuti niyo po. Napakabuti niyo, Panginoong Jesus. Oh, hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. King of Kings and Lord of Lords. Salamat po. Yes, Lord. Nagpapakumbaba kami sa trono ng iyong kaawaan. Humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Patawarin mo kami, Lord, kung nalaglag sa amin ang fruit of the Spirit na wala sa amin, Lord. At ang nakapokus ang aming paningin sa aming mga sitwasyon. Father, forgive us, Lord. Salamat sa iyong mga salita na nagpapaalala sa amin, Lord. Hindi kami nag-iisa. Kasama ka namin, nandiyan ka upang kami ay tulungan. Upang kami ay gabayan. Thank you, Holy Spirit, for leading us and guiding us. Thank you for reminding us, Holy Spirit. We renew our faith in you, Lord Jesus. Holy Spirit, tulungan mo kami. Wala kaming magagawa kung wala si Panginoong Jesucristo. We need your guidance, Holy Spirit. Tulungan mo po ang mga kaanakan mo na nagdi-desire na mabaptize in water para makumplito ang kanilang pananampalataya kay Kristo. Gumawa ka ng paraan, Holy Spirit. You will make a way where there seems to be no way. Hallelujah. Ano man ang aming mga sitwasyon, aluan ang mga kahilingan ng iyong mga kaanakan, ng iyong mga mananampalataya, Panginoong Jesucristo, Lord, katagpuin mo po ang bawat isa sa kanilang mga pangangailangan. Pakita mo sa kanila ang iyong kapangyarihan, banal na Espiritu. Patatagin mo ang aming mga pananampalataya sa iyo. Patatagin mo ang kanilang mga pananampalataya sa iyo.
You will make a way where there seems to be no way. Oh, hallelujah. Thank you for answering my prayers. Thank you for everything, Holy Spirit. We just return to God all the glory and honor, for He's good at all times. In Jesus' name. Amen! Woohoo! Ayan na. Thank you, Jesus. God is good all the time. And all the time, God is good. Kaya kayo, malapit na ang Abril, mga ka-Team Jesus, Team Jesus members. Sino pa dyan ang hindi pa nabaptize? Kailangan na makapagbabaptismo na kayo. Please update us doon sa ating grupo kung may plano na, mayroon na ba kayong schedule sa inyong baptism, kung magpabaptismo na ba kayo, para sa ganoon ay tuloy-tuloy at maging handa tayo sa mga plano ng banal na espiritu sa kanyang ministry. Okay? So, huwag na nating i-delay ang mga dapat nating gawin sapagkat time is gold, time is precious, and every moment is valuable. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.